Tingnan nyo nung araw, konektado ang mga tao sa Diyos. Kaya ang mga tao, takot magnakaw. Takot gumawa ng masama. Ngayon, walang koneksyon sa Lord. Ano nangyayari? Ang kabataan ngayon, wala ng takot. Amen po? Minsan, sabi ko sa wife ko, kasi, kung anong sabihin ng punong lingkod, naniniwala ko, kinakausap siya ng Lord. Sabi ko sa wife ko, Ma, pwede ba, pagka nagsasama-sama kayo sa bahay, total, wala kayong time mag-pray ako, pwede ba mag-rosaryo kayo? Sabi niya ng wife ko, ay naku, huwag mo utusan sa ganyan. Sabi ko, yan ang problema natin. Tayo mga magulang, walang time magturo sa mga bata tungkol sa bagay na ito. Sabi ko, pag nag-rosaryo ka pa ako, Ma, mapupunta sa impyerno. Kayo, tanong ko sa inyo. Pag nag-rosaryo ba kayo, mapupunta ka sa impyerno? Hindi. Magdadala pa sa yan para magkaroon ng pagkakaisa ang bawat pamilya. Amen ba? Amen. O ito, di ba kailan lang napunta sa Pilipinas ang ating Santo Papa? Anong tinuturo ng Santo Papa sa atin? Ha? Magsimula sa pamilya. Tama ba po? Magsimula sa pamilya. Paano mo ngayon pasisimulan sa pamilya mo ang isang magandang imahin? Kung ang pamilya mismo ay watak-watak. Di ba may kasabihan? Ang pamilyang sama-sama nagpe-pray ay nagsasama-sama ng palagi. Say together. Ibig sabihin, nagiging matatag, nagiging matibay. Kaya sabi ko sa wife ko, di ba, sabi ko, pwede ba umpisahan nyo ngayon, pag Sunday, magmas kayo, sama-sama. Pagdating sa gabi, sama-sama kayo mag-pray kayo. Sabi ko, diyan magsisimula ang tatag at tibay ng pamilya. Amen po ba? Kasi kung wala kang gagawin na pamamaraan para sa pamilya, paano mo dadalhin at huhubugin ang pamilya mo at mga anak mo tungkol sa Diyos? Ang sabi ko sa iyo kanina, through prayer, ikinukunik natin ang ating buhay kay Yahweh El Shaddai. And then through prayer, kaya mong baguhin ang desisyon ng Diyos. Amen po ba? Biblical po yan. Ang sabi ng mga ibang grupo, ako wala akong pinapanigan based lang sa aking nakikita at nauobserbahan. Marami na akong nabasa ng mga libro, iba't ibang libro na ang nabasa ko. Tungkol sa mga relihiyon, tungkol sa mga sikta. Yung mga sinasabi ng ibang sikta, ano sinasabi nila? Na demonyo raw ang Papa. Sinasabi nila yan. Pero based sa aking nakikita at naobserbahan, hindi sinabi ng ating Papa ngayon, worship me. Sinabi ba? Hindi. Ano sinasabi niya? Pray for me. Pray for me. Tao, kailangan ng prayer natin. Sinong dala-dala ng Pope nung pumunta sa Pilipinas? Jesus. Hindi ang kanyang sarili. Ano ang kanyang itinuturo? Pagpapakumbaba. Pagkakaisa. Habag at awa. Amen ba? Amen. Na yun ang dapat maging attitude ng bawat isa. Hindi pagmamalaki, hindi pagmamayabang, kundi pagpapakumbaba, pagkakaroon ng awa at habag, lalo na sa mga taong kailangan nila ang tulong natin. Amen ba? Amen. Yun ang kanyang dinala sa puso ng tao nung siya'y pumunta sa atin. Kaya sabi ko, paano mo i-judge ang isang tao, ang isang bagay, kung hindi mo naman nakikita sa kanya na gano'n nga ang taong ito? Amen po ba? Kaya sabi ko nga, salamat sa Diyos dahil
sa ating kinalalagyan, mayroon tayong leader na andyan at nagpapakita ng tama kung ano ang dapat nating gawin. Amen ba? Amen. Pinapakita sa atin kung ano dapat nating gawin. Nagpapakita ng magandang ihimplo, magandang halimbawa. Kaya, nung ito ay aking nakita sa ating Santo Papa, naniniwala ko, lahat ng mga Katoliko, mabababa ang kalooban ngayon. Asa kamay ng mababang kalooban? Mga humble ba kayo? Amen. Sigurado? Sure. Okay lang ba kayo dyan? Okay. Ang sabi natin kanina, through prayer, ikinokonek natin ang ating buhay kay Yahweh. At kapag tayo ay lumuha na sa Diyos, ang desisyon ng Diyos ay pwedeng magbago. Amen ba? Amen. Kaya tinatulang ka na ng mundo. Pag lumuha ka na sa harap ng Diyos, magugulat ka, magbabago ang sistema ng buhay mo. Kahit mababa ang sweldo mo ngayon, pag lumuha ka na kay Yahweh, mababago ang sweldo mo. Amen ba? Bakit? Walang imposible sa Diyos. Ano pa? Through prayer, kaya mong abutin, kaya mong i-touch ang heart ng Lord, ang puso ng Diyos. Amen ba? Kahit kayo babaeng saradong sinapupunan kapag ka talagang seryoso ang pananalangin sa Diyos, ang kanyang sinapupunan nabubuksan. Ang isang example dito, si Hana. Nung siya ay nasa templo, si Hana po, siya ang nanay ni Samuel, ni Prophet Samuel. Nung siya po ay nasa templo, kumikipot lang ang kanyang bibig, pero walang marinig at tinig. Ang sabi ng pare sa kanya, umuwi ka na dahil lasing ka. Ano sabi ni Hana? Idinudulog ko lamang sa Diyos ang aking kaapihan. At yung kanyang pananalangin sa Diyos, na-touch po niya ang heart ng God. Kaya yung kanyang prayer, inabot ng Panginoon, yung kanyang sinapupunan, binuksan ng ating Diyos. Bakit? Walang taong nag-pray sa Diyos na hindi inabot ng kamay ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, gusto niyo bang pagpalain? Amen. Talaga? Amen. Huwag kayong papayag na hindi kayo nakakonect sa Lord. Lagi niyong i-connect ang buhay niyo kay Yahweh. Amen ba? Amen. Ulitin ko po. Kasi magna 9:30 na. Introduction pa lang yun, wala pang yung mga hakbang. 9:30 na kaagad. Ulitin ko ulit. Para magkaroon ng saysay, magkaroon ng kulay, ang buhay natin araw-araw, huwag kayong papayag na kayo ay lalakad na hindi kayo connected kay Yahweh. Amen po ba? Amen. Paano po natin maiko-connect sa Diyos ang buhay natin? Through prayer. Anong ibig kong sabihin? Pagising sa umaga, lumuhod ka muna sa harap ng Diyos, mag-pray ka muna. At magugulat ka, ang buong maghapon mo, biyaya ng Diyos ang darating sa iyo. Kahit may problema sa trabaho mo, pagpasok mo, magiging magaan ang lahat ng bagay. Bakit? Konektado ka kay Yahweh El Shaddai. Lahat ang malabo, lumilinaw. Amen po ba? Amen. Kaya nga, minsan, kapag malayo ang malabo ang reception, ang reception mo tawag doon? Ha? Reception, di ba? Kapag malabo, naghahanap kayo ng isang lugar para maging malinaw yung maging maganda yung pagsagap ng signal, di ba? Tapos kapag magandang sagap ng signal, magugulat ka, ang linaw na uli. Ang ganda ng pakipag-usap mo, kung sino man kausap natin sa ating cellphone, ganyan din. Huwag kayong papayag na manatiling disconnected sa Diyos.
Kung hindi ka makapag-pray sa kwarto mo na may mga kasama ka, tawag dito na base space ka, punta ka doon sa kwarto ng iba. Mahirap pa rin doon kasi mga ibang lahi naman doon. Punta ka sa toilet. Doon ka mag-pray. Parang internet yan. Parang ano yan. Parang cellphone yan. Hanap ka na ibang area. Hanap ka na ibang lugar para magkaroon ka ng malinaw na signal. Amen ba? Hindi ka komportable sa higaan mo kasi marami nakakita sa iyo at ikaw ay kinakantsawan. Punta ka na sa toilet. Amen ba? Mag-pray ka. Mamaya may kumakatok na sa iyo. Hoy, ako naman! Oh, sige na, tayo na kayo. So, wait ka na.